Mga kagoy! Nasubukan nyo na ba yung ganitong lutong chicharon? Another putok serye na naman tayo mga kagoy. Sabi nga nila hanggang bata ka pa, kainin mo na lahat ng gusto mong kainin. Para kapag namatay ka, at least nakain mo na lahat ng gusto mong kainin. Tara, samahan nyo ako. Sa panahon natin mga kagoy, habang bata pa tayo, kainin na natin lahat ng mga gusto natin kainin. Di rin natin kasi masasabi mga kagoy kung kailan tayo mamamatay. Kaya hanggat bata pa mga tol, explore lang natin yung sarili natin sa pagkain. Kaya ang ginawa ko mga kagoy, pumunta ako ng palengke namin para bumili ng bituka ng baboy. Putok-batok na naman ang iluluto natin ngayong araw na to. Bali ang paglilinis pala natin dito mga kagoy, hahatiin lang natin yung mismong bituka niya para matanggal yung dumi. Sa paggagawa ng ganito, kailangan mo talagang maging matyaga. Aabuti ka kasi ng 30 to 40 minutes sa paglilinis ng bituka ng baboy. After na nga natin nalinisan mga kagoy, nilabas ko na nga yung aming kaserola. Ang una pala natin gagawin dito mga kagoy, kailangan mo natin pakuluin ito. Naglagay na pala ako dito ng isang pitchel na tubig na wasa. At nagbalat na rin ako ng mga sibuyas, bawang at luya na gagamitin natin sa ating pagpapakulo. Kakailanganin natin yan mga kagoy para pampatanggal lansa. Bali nilagay na nga natin yung ating bituka ng baboy sa ating kaserola. Pakukulin natin ito ng mga 20 to 30 minutes. Inilagay ko na rin yung mga nahiwa nating sibuyas, bawang luya, na may kasama ng asin, paminta at dahon ng laurel. Hihintay lang natin ito lumambot. Bali iwan muna natin yan, babalikan na lang natin maya-maya. Siyempre, papas forward ko na, kaya ang ginawa ko, binalikan ko na agad. Pagbukas ko nga sa kaserola, mga kaagoy, kumukulo na nga yung ating pinapakuluan. At dahil hindi pa umaabot ng 20 minutes, hahayaan muna natin dyan. Kaya ang ginawa ko muna mga kaagoy, naghiwa muna pala ako dito ng sibuyas natin para sa sausawan natin. Sa mga ganitong chicharon kasi mga kaagoy, bagay na bagay niyang sausawan na suka. Lalong-lalo na kapag maglalagay ka ng sili na green at sili na red. Ilalagay lang natin siya sa malinis na transparent. At maglalagay lang tayo dito na dato puti para maging kompleto na yung ating sausawan. Lalagyan lang natin yan ng konting asin. At hindi na ako naglagay ng paminta dyan. Mga kagoy, mahilig rin ba kayong kumain ng putok-batok? Tulad itong ating nilulutong chicharon ng bitukan ng baboy. Sa isang buwan, 2 beses lang naman tayo kumain ng putok-batok. Panigurado hindi pa tayo mamamatay nito. Ganun pa man mga kagoy, kapag kakain tayo ng ganito, syempre maghinay-hinay rin tayo. Kahit masarap yan, nakakamatay naman. Nako, baka mag-road to heaven ka na kapag nasobrahan mo ng kain. Pero aminin natin mga kagoy, minsan matigas talaga ang ulo natin. Parang ako lang din mga kagoy. Kapag nakakita ako ng masarap na pagkain, mas lalo na kapag putok-batok, ay hindi ko palalagpasin. Kailangan matikman ko talaga yon. Bihira na lang makakita ng mga ganong pagkain tulad nito. Kaya sabi ko sa sarili ko mga kagoy, hanggat bata pa ako, gusto ko tikman ko lahat. Pero paunti-unti lang. Balito lang pala yung ating kakainin, hindi na pala ako naglabas ng aking alak. Pas muna ako ng 1 week. Mahirap kasi pag pinagsabay natin yung putok-batok tapos alak. Ay nako, baka iba nang mapunta natin talaga. Ang gagawin lang naman natin dito sa ating chicharon, ay ito toasted lang natin ito hanggang maging golden brown. Ito muna palang magiging silbing takip natin sa ngayon. Dahil hindi ba tayo nakakabili mga kagoy? At mga ilang minuto ay ganito na nagiging itsura ng ating pinipritong bituka ng baboy. Unti-unti na nga nagiging tostado. Kaya todo bantay tayo mga kagoy. Kung napapanood mo itong mga kagoy, paki-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad tong aking vlog. Gusto ko kasing malaman mga kagoy kung hanggang saan umaabot tong aking vlog. At dahil luto na nga yung ating bituka mga kagoy, tinanggal ko na nga siya para hindi na nga masunog. Parang over tostado na nga yung ating ginagawa dito. Mga ganitong chicharon talaga, hindi ko talaga maiwasan. Kapag kinain ko talaga to, i-ready ko talaga yung pineapple ko sa ref. Mga kagoy, hanggang ganito na yung maging setup ng ating niluto. Hindi naman siya nakakamatay, nakaka-high blood nga lang talaga to. Kaya wag na natin patagalin mga kagoy, umpisahan na natin kumain. O sige na nga, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye, agoy!